Okay, hello guys. So ngayon, ituturo ko naman paano i-configure ang Wi-Fi vending machine. So, para ma-configure ang Wi-Fi vending machine, connect ulit tayo sa Wi-Fi ng vending machine. So, turn on natin yung Wi-Fi ng laptop. So, pag connected na ako sa Wi-Fi, nag-open yung portal. So, ito na kasi yung bagong pangalan ng Wi-Fi ng machine kasi nag-change ako ng access point. So ito na yung pangalan ng machine. So pag connect natin, automatically nag-open nagredirect tayo sa web portal ng machine. So kinlose ko muna. Open tayo ng browser. So ayan, connected na tayo sa Wi-Fi ng machine. Open tayo ng browser. Punta tayo sa IP address ng machine. So, ayan. So, ito yung portal ng machine. So, ngayon, para ma-configure, punta tayo sa admin interface. I-click lang ang link ng settings sa bandang kanan. So, ito. Ang default username is admin. Yung password is admin din. Puro lowercase. So, ito yung admin interface ng machine. So, unang-una mong gagawin is i-change mo yung default password para walang ibang makapasok sa admin interface. So, gawin nating 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6 confirm password. Tapos, yung current password is yung admin. Admin, okay, ayan. So, save mo lang. So, dito, ito yung counter. Coins counter. So, dito makikita yung mga na-insert na coin at kailan siya na-insert tapos kaninong device siya na credit. So, ayan yung coin counter. Dito tayo sa users. So, dito natin makikita yung mga device na connected sa machine. Currently connected sa machine. So, may option ka na dagdagan yung time ng device manually. Dagdagan mo siya ng, for example, this day. Dagdagan natin ng 1 day yung time ng device. So, ayan. Dagdagan siya ng 1 day. Tapos, pwede mo rin i-block para hindi na sila makakonect sa Wi-Fi. Then, dito tayo sa timer. So, ito yung settings ng timer. So, kung ilan yung equivalent na minutes. For example, sa 1 peso, meron siyang 5 minutes na equivalent. Yung 5 peso is 30 minutes. Yung 10 peso is 1 hour. So, kung gusto mo i-edit, for example, gawin nating 2 hours ang 10 peso. So, click mo lang yung edit button. Tapos, by minutes yung pag-enter mo. So, 2 hours is 120 minutes. So, click mo lang yung save. Ayan. So, meron siyang 2 hours na yung 10 minutes. So, ganyan lang pag-edit sa time. Tapos, dito sa baba, meron siyang yung allow user to pause time. So, pwede mo i-disallow na mag-pause yung mga user ng time. So, uncheck mo lang kung ayaw mo na ma-pause yung time. So, click save. Then, dito tayo sa Wi-Fi. So, wala masyadong interesting na settings dito kasi yung settings ng access point is doon mo siya isi-set sa mismong admin interface ng access point na gagamitin mo. So, hindi mo siya masaset dito sa admin interface. So, proceed tayo sa vouchers. So, ito ang vouchers. Itong vouchers, pwede ka mag-generate ng codes na may equivalent na time.
So, for example, kung may customers na gusto nila na ah, bumili ng voucher na, for example, equivalent for 5 days. So, para hindi na sila mag-insert ng maraming coins sa machine. So, generate ka lang ng voucher. For example, mag-generate tayo ng voucher na, for example, 5 vouchers na pang isang buwan. So, enter mo lang how many vouchers to create, 5. Tapos, yung days na equivalent is 30 days pang isang buwan. So, generate mo lang yung voucher. Ayan, so, generated na yung vouchers. So, makikita mo yung vouchers sa last page. Ngayon, kung gusto mo naman na makita lang yung latest na vouchers na na-generate mo, so, i-filter mo lang siya na yung last batch. So, by batch kasi yan kung kailan siya na-generate. So, ito yung batch 3 ng vouchers. So, ayan. Makikita mo lang yung last na batch, yung tig 30 days na voucher. So, para i-print yung voucher, select mo lang isa-isa or pwede mo i-select lahat. All pages or single page. So, ayan. Select mo lang lahat. Tapos, click mo print selected. Pag-click mo nyan ng print selected, magda-download siya ng Word document na so, ito ang laman ng Word document. So, pwede mo siya i-print. Tapos, i-cut mo lang siya. Tapos, ibigay mo sa customers mo. Ibenta mo sa customers. So, for example, itong voucher na to is equivalent for 30 days, isang buwan. Try natin gamitin ito sa portal. So, copy natin yung code ng voucher. Tapos, punta tayo sa portal. So, connected na naman tayo dahil connected naman tayo sa Wi-Fi ng machine. So, punta na lang tayo directly sa portal. Type natin yung IP address ng machine. 10.0.0.1. So, ayan. Maglo-load yung portal. So, dito mo i-type yung code ng voucher. So, i-paste natin yung code ng voucher. So, meron tayo ditong 36 days. So, itong voucher na to is equivalent for 30 days, additional 30 days. So, dapat magiging 66 days ang time natin. So, click mo yung use voucher. Ayan. So, meron na tayong 66 days. So, ayun. So, dito naman tayo sa bandwidth. So, sa bandwidth settings, meron kang option na i-block or i-allow yung porn sites. So, for example, kung nasa school yung vending machine mo, so, syempre, i-block mo yung porn sites. Pero kung, for example, nasa squatters area naman nakalagay yung machine mo, so, pwede mo i-allow yung porn sites doon sa mga areas na hindi masyadong sensitive. So, ito yung bandwidth allocation per user, speed limit per user. So, bawat isa, ito lang yung speed niya. So, tapos, for example, pag dumami na yung user mo, pwede mong i-set yung global limit na hindi nalalagpas sa speed na to ang makukonsume ng machine. So, for example, meron silang tig 512 Mbps per user pero nagkaroon ka ng 100 na customers. So, lalagpas na siya so, tataas yung bandwidth consumption ng machine mo. So, para hindi tumaas yung bandwidth consumption ng machine mo, lagyan mo ng global limit. So, paghahatian nila itong global limit ng mga user. So, hindi siya lalagpas sa global limit yung bandwidth consumption ng machine. So, I hope naintindihan nyo. Kung hindi, i-rewind nyo na lang yung i-replay nyo lang yung video. So, dito naman tayo sa security settings. So, kanina naset na natin to kanina. So, punta na tayo sa portal.
So, ito yung portal settings. So, ito yung current na image ng banner. So, kung makikita natin dito sa portal, sa web portal, ito yung banner. Tapos, ito naman yung page title. So, kung makikita natin yung page title, ito yun, Adobe sa Wi-Fi. Ito yung page title. So, yung banner text naman, ito yung text sa baba ng banner. Ito. Tapos, yung website, itong website na settings, ito naman yun yung kung saan siya nagre-redirect yung web portal ng machine. So, pwede mo siya i-set. So, for example, palitan natin yung banner. Palitan natin ng ito. Palitan natin ng image. So, ayan. Pag select mo niyan, click mo lang yung save para maging permanent yung change. So, dito sa portal, i-reload natin. Ayan. Nagbago na yung image. So, yung text naman, so tanggalin natin yung extra text. Lagyan natin ng ibang text. So, save mo lang. Tapos, punta tayo sa portal. I-reload natin. So, ayan. Nagbago na yung text sa baba ng banner. Tapos, yung website, pwede natin baguhin pero kailangan pa natin i-restart yung machine pag nag-change tayo. For example, portal.mybusiness.net. So, save mo lang. So, ito na yung magiging, dito na magre-redirect yung portal pagkatapos mag-insert ng coin ng user. So, save natin. So, ayan, kailangan pa siya i-restart para bago maging effective yung change. So, mamaya na lang natin i-restart. So, dito naman tayo sa splash. Ito yung loading screen. So, kung mapapansin nyo, pag reload natin, so, meron siyang logo at meron siyang text dito. So, ito yun yung loading page. So, for example, gawin nating black yung background. Ganyan. So, pwede yan. So, save mo lang. Pag save mo, so, automatic effective na siya. So, ayan. Black na yung background niya. So, kung gusto mo nang palitan yung logo or yung color ng text, let's say, gawin nating white yung text. Save lang. Click save. Tapos yung logo, palitan natin ng logo. Gawin nating ito ang gawin nating logo. So, click mo lang, select mo lang yung file, tapos click save. Ayan, automatic effective na siya. So, reload natin ulit. So, ayan, nagbago na yung logo. So, yun sa splash screen. Tapos, sa device naman, dito, pwede mo restart yung machine. Pwede mo rin siyang i-shutdown. Tapos, ito yung software updates. For example, kung may bagong features na naidagdag, so, check mo lang yung software updates. Parang kagaya lang ito sa, for example, sa Android phone, merong check mo yung updates, tapos install updates para makuha mo yung latest na features ng machine. So, I think yun na lahat yun. So, see you next time.